Beauty tips. Una, pagdating sa pagbili ng beauty products, pumili ng mga may dual purpose na produkto. I-consider rin ang pagkaroon ng isang low maintenance haircut na hindi na matrabahong ayusin. Bukod pa riyan, panatilihin din ang kalinisan ng katawan, kumain ng masustansyang pagkain at magsuot ng komportableng damit. At syempre, ang pinaka-praktikal na beauty regimen, ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Bili ni Itay, pagyamanin ng lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Seko sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Abay, mantakin mo yun.
isang tulog na lang. 2026 na. Wala pa rin nangyayari doon sa mga investigasyon. Wala, sabi bago magpasko eh. Baka naman magbagong taon kaya lang ilang oras na lang magbabagong taon na, wala pa rin. Yung sinasabi ng Pangulong Marcos na ikukulong, although kumbaga understandable pa rin naman dahil napakahaba pong proseso, yung mga investigasyon, at the same time yung tinatawag pong PI or preliminary investigation. Kailangan din naman na matiyak na merong sapat o merong probable cause talaga to sustain conviction. Yun po ang ating idinadalangin na aayusin ng ating mga nagtatrabaho para maipakulong ang mga sangkot sa flood control projects, flood control scams, yung mga ghost projects at iba pang mga kabulastugan dyan sa ating DPWH. Usapang Legal. Sana lang yung restitution, umabot man lang ng 1 trilyon, 'di ba? Sa dami ng mga nakulimbat niyan ilang taon na ninanakaw. But anyway, naglabas lang po ako ng kaunting sama ng loob. Alam kong pare-pareho po tayo ng nararamdaman dahil tayo po ay mga taxpayers at naghahangad na mapanagot, yung mga taong nagkasala sa kaban ng bayan at sa ating lahat. Usapang Legal. Kapag ganito, ramdam na ramdam mo dahil yung syempre yung buwis na sa 13th month pay mo, yung sweldo, sana malaki-laki ang naiuwi mo, di ba? Nakabili ng medyo magagandang regalo para sa iyong mga mahal sa buhay, pero wala, kinurakot din. Napunta sa buwis, pagkatapos ay kinurakot. Ay, dapat matibay ang ebidensya para maipakulong at ma-convict. Tama po kayo, Nakakalungkot nga. Binabasa ko lately yung regalo sa akin ni yung isang lawyer dyan sa California Bar, New York, Attorney Billy. Yung license to lie tungkol sa mga kabulastugan din sa judiciary, pero sa US po ito, hindi dito sa Pilipinas. Usapang Legal. But anyway, usapang legal po tayo, hindi tungkol sa mga flood control projects, hindi sa korupsyon, kundi yung kasong maaring kaharapin ng mga magpapaputok ng baril ngayong bagong taon. Usapang Legal. Actually, kahit hindi po bagong taon, kung magpapaputok kayo ng baril na walang karason-rason, walang kagatol-gatol, gusto nyo lang, nalasing, nagtataboy ng malas. Kaya tayo nag-iingay, di ba? Ang sinasabi, itinataboy ang malas, kaya nag-iingay kapag ka New Year. O kaya naman po, gusto lang magyabang, may baril ako, malakas ang loob, trigger happy, feel mo lang, wala ka namang intensyong makasakit. Gusto mo lang sabihin sa kapitbahay, wag kang lolo-loko. Hinaan mo yung videoke mo. May baril ako. Yun po, maaring may kaharapin ka din, kapag ka ganyan. Usapang Legal. Actually, kapag ka po nagpaputok, New Year man o hindi, may okasyon man o wala, maliban na lamang kung nandun ka sa justified, yung mga self-defense na tinatawag, kaya ka nagpaputok ng baril at ikaw naman ay lisensyado, may license to possess, may license to possess and license to carry, doon, maaaring justified, maaaring wala kang kaharaping kaso or makasuhan ka man, maaari kang ma-acquit, mapawalang sala. Pero itong walang kadahi-dahilan, maliban sa okasyon ng pagdiriwang, na ikaw ay nalasing, nagtataboy ng malas, nagyayabang, feel mo lang, at gusto mo lang salubungin ang bagong taon, abay maaring rehas ang kaharapin mo. Usapang Legal. Ay alam niyo po ba, nasa 140 na daw po ang ayon po sa DOH ang nasugatan dahil sa mga paputok. Pero meron na daw pong meron daw pong isang biktima ng indiscriminate firing sa Tondo
at 11 naman ang nasugatan habang papalapit ang okasyon sa selebrasyon nitong Pasko, no? Itong mga naputukan yung iba nagpulot lang at karamihan dito po ay mga bata, no? Kaya ingat-ingat, mami, daddies, tito, tita, ate, kuya, ingatan ang mga chikiting. Usapang Legal. Last week tinalakay po natin yung fireworks saka mga firecrackers na pinapuputok kung saan-saan, no? Yung iba naman legal pero yung iba illegal, no? Pero kahit pa nasa tamang lugar, bawal pa rin po 'yan. Yung iba legal nga pero nandun sa harap ng kapitbahay dahil gustong takutin yung maingay na aso. O kaya gustong takutin yung mga nagvi-video okay nang walang kagatol-gatol ang kanta. Usapang Legal. Again, no, meron pong tinatawag na tamang lugar sa pagpapaputok ng yung mga paputok, firecrackers, no? Pero wala pong ibang lugar, wala pong tamang lugar sa pagpapaputok ng baril in celebration of the New Year. Usapang Legal. Abay, patong-patong na kaso ho ang maaring kaharapin, ano? Bagaman at wala namang intensyon na makasakit, ano? Delikado pa rin po para sa inyo, no? Lahat po ng umaakyat ay bumababa. Kaya yung bala, kung bagaman at naka-aim yung baril ninyo sa taas, bababa at bababa ang bala at delikadong may masugatan, masaktan o worse, mamatay dahil sa pagpapaputok ng baril. Usapang Ano nga ba ang maaring kaharapin? So, kung halimbawa ikaw, mister, ikaw bago ang baril mo dahil ipinambili mo ng baril yung iyong 13th month pay. Ano nga ba ang maaring kaharapin? Meron po tayong Republic Act 11926. Ito pa ay naging batas ng July 30, 2022. Bago pa lamang po itong batas na ito, na nag-aamyenda sa Article 155 ng Revised Penal Code. Ito yung tinatawag na alarms and scandals para po sa magpapaputok, ng baril doon sa isang public place, magdi-discharge ng rocket, firecracker, explosives at magkukos or magdudulot ng alarma o panganib sa iba. Usapang Legal. Inamyandahan din po ng Republic Act 11926 ang Revised Penal Code Article 254 tungkol naman po sa discharge of firearms. Doon po yung sino man na magpapaputok ng baril, na merong ini-aim, kumbaga, with any who shall shoot another with a firearm shall suffer the penalty of presyon correctional. Usapang Legal. 6 months. Presyon correctional, 6 months and 1 day to 6 years. Yun, pag correctional, unless, kung ipa pong may mga intention pa talagang pumatay or makasakit ay at makapatay, maaring attempted parricide, murder, homicide, depende po sa circumstansya. In which case, mas mataas po ang magiging hatol o parusa dito. Usapang Legal. Para naman po, ito yung nag-a-apply doon sa mga indiscriminate discharge ng firearm, Take note po, kahit yung baril-barilan, sumpak. Tama ako, Ang sumpak ay baril-barilan. Pero nakamamatay. Okay, tama. Hindi lang baril, kundi baril-barilan na nakamamatay. Any other device that may not have been designed as a firearm, pero functionally, para siyang firearm, ay meron po siyang parusang arresto mayor maximum period. Yung arresto mayor po, 4 months and 1 day to 6 months, Kung wala pong nasaktan o walang nasugatan. Usapang Legal. Kapag ka po may nasaktan o nasugatan, ay iba pong usapan yan dahil mapupunta po dun sa mas mataas na penalty. May tinatawag po na complex crime, Halimbawa ay nag-discharge ng firearm tapos ay merong namatay, abay, homicide na po yan. Usapang Legal. Diba?
reckless imprudence resulting in homicide. Depende po sa sitwasyon, no? Pero kung halimbawa po illegal ang iyong baril, no? Wala kang karapatan na magdala, walang lisensya ay iyong baril, ay iba pong usapan yan. Take note po, no? Ang ngayon ay Senador Robin Hood Padilla ay nakulong ng ilang taon dahil po sa iingat. May nakita sa kanyang possession ng ilang mga matataas na kalibre ng baril. Usapang Legal. Okay. Ang tanong ni Ma'am Teresita Atienza, attorney, hindi ba din babawal yung nagtetreta ng ibang tao? Ibang usapan po yun, no? Yung tatakutin mo, papatayin kita kung hindi ganito. Maaari pong pumasok yung grave threats, no? Ibang usapan po yun. Sabi ni Jonathan Lanusa, kailangan at law ka sa program ni attorney. Ano yan? Thank you very much. Happy New Year po sa inyo. Melvin Letrodo sa Katipunan, Santa Fe, Leyte. Magandang gabi din po sa inyo, Jonathan Lanusa, si Ma'am Teresita Atienza, Aunt May. Magandang gabi and Happy New Year po sa inyo. Usapang Legal. Hindi ko pa po nabubuksan yung aking Facebook page, kaya hindi ko pa nakikita yung ibang nag-message sa atin or nag-comment sa ating DZRH News, pero binubuksan ko na po, ayan, para naman mabati natin. At kung may ipapabati po kayo sa akin, feel free, dahil ngayon naman ay let's try to be light, bagaman at seryoso pong usapin yung pagpapaputok ng baril. Usapang Legal. By the way, going back to alarms and scandal, yung discharge ng explosives tsaka firearm, yung baril, firecracker and other explosives within a town or a public place, no? Yan po ay maari po ito pumasok doon sa mga papaputok ng baril, no? Pero kung halimbawa po, no, yung tinatawag na yung discharge of firearm na wala namang intensyon o walang ini-aim na sino man na babarilin, kundi nagsasaya lang, maaari po at mas mabigat ang parusa dito sa discharge of firearms sa ilalim po ng Republic Act 11926. Usapang Legal. By the way, yun pong alarm and scandal na meron po siya maliban sa kulong ay meron pa po siyang multa na umaabot ng 40,000 or 40,000 pesos. Usapang Legal. Maliit lang naman, pero meron ka ng record. Pag ikaw ay nag-apply ng NBI clearance, no? Lalabas na meron kang criminal record pagka ikaw ay na-convict dito dahil lang sa pagpapaputok ng baril or dahil trigger happy ka or dahil nagtataboy ka ng malas o dahil tinatakot mo yung kapitbahay mo dahil nga walang patumanggaang kantahan, paraot parito or palaot, sabi sa amin sa Marinduque, sintonado naman. Usapang Legal. Maglagay na lang tayo ng inilalagay pang cover sa ating tenga, protection, ano. Kaya lang mahirap i-tolerate, ano, lalo na pag ikaw puyat. Lalo na kung hindi na kayo magkaintindihan sa bahay, di po ba? Usapang Legal. Anyway, feel free to share our discussion tonight. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng nanonood sa atin. Tita Ami Miraflor Garcia, Mami Belen Rivera. Ay, kumusta po dyan? Napaka-traffic pa din ba? Dito sa EDSA kasi napaka-traffic Jerry Sumagaysay, Gael, Happy New Year sa'yo. Jericho Ferrer, Violeta Montecalvo Zambrano, Raul Destacamento, at syempre pa yung iba pang mga nanonood sa atin dyan sa thank you very much. Maya Bell, all the best daw sa 2026. And of course, Eduardo Narvaez ng Atlanta, Georgia, USA. Usapang Legal. Ayan, magko-commercial po muna tayo. Mamaya, tatalakay natin, ikikwento ko ulit sa inyo ano ba ang nangyari doon sa kaso ni Senator Robin Padilla na nahuli. Hindi siya nagpaputok doon ng barel, nag-iingat siya ng mga matataas na kalibre ng baril na walang lisensya. Take note po kapag ikaw ay ordinaryong individual, private citizen, meron lamang pong mga kategorya
no? Meron lamang po mga kategorya or klase ng baril na maari mong makuhanan ng lisensya or na maari kang mabigyan ng lisensya. All the rest, yung mga matataas na kalibre ng baril, hindi mo makukuhanan or hindi ka mai-issuehan ng lisensya, whether permit to carry or license to possess. Yun. Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa atin pong pagbabalik. And of course, ano nga ba ang pwedeng mangyari kung halimbawa nagpaputok ka ng baril? Trip-trip lang dahil New Year. Tapos may nasugatan. Halimbawa naman, ikaw ay may baril. Pero hindi ka naman nagpaputok. Pero yung anak mo, nalaro yung baril mo at nagpaputok siya. Maari ka bang magkaroon ng pananagutan? Kung ikaw ay pulis, no? Hindi ka rin naman nagpaputok. 'Di ba? Pars, wala na ngayon, hindi na ngayon tinatabunan ang baril, 'di ba? Dahil sabi ni General Nartates ay may tiwala daw naman siya sa ating mga kapulisan, no? So, kapag gaganyan halimbawa ikaw, yung anak mo, no, nakuha yung baril mo, tapos nagpaputok. Worst, meron pang nasaktan, nasugatan or namatay. Huwag naman sana. Ano ang maari mong kaharapin bilang gun owner? Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa atin pong pagbabalik. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Happy New Year po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na yung mga taga Benavista, Marinduque. At shout out na lang din doon sa nagnanakaw pa sa patay. Pasensya na kayo, galit na galit ako. Muntakin nyo ba naman ay ang sementeryo, ang mausoleo namin para sa nanay at tatay at kuya ko. Abi, pangalawang beses na pong, unang beses ninakawan, ngayon sinira na naman ang padlock at gusto na namang nakawan. Ano ba? Patay na? Anyway, magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. RH number. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Macuja Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hot
show performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Happy New Year po sa inyo! Attorney Rina Seco po dito sa Usapang Legal. Si Miss Karen, meron siyang papasko sa akin habang nagpo-programa. Thank you very much, Miss Karen. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Moonbeats, Jerry Sumagaysay, Gael, Kenneth Arevalo, Alicia Hubay, Rudy Valpalma, Maurice Valera. Magandang gabi po sa inyo. At Happy New Year din. Gayon din sa iyo, Maya Bell. At syempre pa nanonood sa atin dyan sa Texas. Magandang umaga, no? Magandang umaga po sa inyo. Admiral Toto Goles dyan sa Texas. Abay, saan ba ito? Meron siyang nagpapadala. Thank you very much at magandang madaling araw sa inyo, Admiral Toto Goles. Alas 5 ng umaga dyan sa inyo, no? Magandang gabi din po sa inyo, Miss Adi Socrates, Miss Gina Socrates, and of course ang kanyang mom and dad, Boyet and Bing Socrates dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Legal. O namimiss ko na ang Palawan. Ang tagal ko nang hindi nakakapunta dyan. But anyway, shout out po sa lahat ng mga taga Palawan dahil number 1 dyan ang DZRH. Ano? Naalala ko, madalas ako nagpupunta sa Puerto Princesa City noong araw. Noong araw pa. Okay, ang tanong, sabi niya, attorney, kung ang minor ang nagpaputok ng baril ng tatay niya at may tinamaan, mananakot din ba ang tatay niya? Usapang Legal. Sa ilalim po ng batas, kung 15 anyos and below, no, wala pong kriminal na pananagutan yung bata. Dahil yung age of criminal liability nasa 16 anyos. No? But kung halimbawa 15 and below, ang bata na nasangkot or nagpaputok ng baril, wala po siyang criminal liability pero magkakaroon po ng civil liability na sasagutin ang kanyang mga magulang. So ibig sabihin, kung halimbawa may natamaan, magbabayad ng pagpapagamot, no, kung hindi naman namatay. Kung halimbawa namatay naman, may gababayaran, merong death compensation. Meron din pong tawag doon, yung halimbawa kung may mga sinusustentuhan itong nasawi, kasama din po 'yun sa dapat na sasagutin. Kasama din po yung kukompute yung kanyang dapat ay kinikita, no, hanggang sa kanyang pag-retire, kinukonsider yon. Kung ano ang katayuan niya sa buhay, syempre kung medyo professional ito, malaki ang kinikita, nagmamatter po yun. Kasama po yun sa computation. Usapang Legal. Pati yung pagpapalibing, kasama po yun. Ngayon, halimbawa, hindi naman nasawi yung natamaan. Yun pong pagpapagamot, hospitalization, yung lost income, halimbawa na incapacitated na itong natamaan, yung lost earning capacity, ayun po ay lahat mga sinasagot po yan. Ipinasasagot po yan doon sa, hindi doon sa bata, kundi sa kanyang mga magulang. Usapang Legal. Kaya mag-ingay na lang tayo, mag-music na lang tayo, pero after ng mga putukan, after ng mga fireworks display, after ng 12 o'clock, mga 12:05, tama na, no? Kainan na lang, turotot na. Wala nang paputok, no? Yun na lang music, no? May kapitbahay ako, praise and worship. Meron ako naging kapitbahay, ibang ingay nilang dalawa ng kanyang mister.
Meron naman akong kapitbahay, palaot na kumakanta. Yung iba, torotot. Ayan. Kami ng mga kapatid ko, torotot. Pero mas ang naging practice namin ng mga bata, pinatatalon kami ng nanay namin para hindi kami magaya sa kanya. Hindi kami magaya kay Nanay Flory. Yun lang sa amin. Pagkatapos sigawan. After that, kainan na. Tapos na. Kakain ng ubas na nakasabit sa pinto o sa bintana. Usapang Legal! Kayo po ba, ano po ba ang practice ninyo kapag ka New Year? Kami ganun lang eh. Tapos suot ng polka dot. Tapos merong mga barya-barya. Ayun pala, hinahagis ng mga barya-barya doon sa loob ng bahay. Or pinapakalog ng mga barya-barya. Yun lang ang pang-ingay namin. Kayo ba, anong pampaingay ninyo? Kaldero. Ayun, kaya lang baka magalit naman si nanay at tatay sa kaldero, masira naman, mabutas ang kaserola. 'Yun ang problema. O kaya yung mga tinutok-tok ng mga baso or yung mga bote, kaya lang baka naman pumabasag, Usapang Legal! So, Mr. Risita, ako'y naliligaw sa mga kwento dahil I want this to be light. Gusto ko maging light ang ating talakayan dahil masyadong mabigat na po ang mga naging talakayan natin nitong mga nagdaang araw. So, magandang gabi po sa inyo, Bonnie at Chacoso. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Taga Davao ba ito? O taga Cebu. Ayan, magandang gabi sa iyo. Okay, merong question dito. Sabi niya, attorney, may nasugatan, sabi mo, no? Sabi mo, attorney, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Sinadya mong magpaputok, no? Yun pong pagbabawal sa pagpapaputok. Ito po ay meron po kasing dalawang tinatawag ng basehan ng criminal na liability. Mala in se, wrong in itself, no? Kadalasan immoral, no? Labag kahit sa Bible. Mala in se and mala prohibita. Ano 'yon, no? Mala prohibita, naging bawal lang siya dahil ipinagbawal ng batas. No? Yung pagpatay, bawal po talaga siya, mala in se. Pag nanakaw, mala in se. Mala prohibita, no? Yung kagaya nito, pagpapaputok. So hindi naman talaga siya bawal nung araw. In fact, kailan lang yung mga ipinagbabawal, 'di ba? Pagpapaputok, ito po yung mala prohibita at hindi po defense dito or hindi po ano ba sa Tagalog yung depensa? Ay, depensa na. Yung depensa, hindi na po depensa dito. Wala akong masamang intensyon. Attorney, I'm in good faith. In good faith sa pagpapaputok, hindi po depensa ang good faith sa pagpapaputok, no? Sa mga ganitong kaso. They're only wrong, no? Ipinagbabawal lang sila, itong mga nasa mala prohibita, dahil merong batas na nagbabawal sa kanila. Kagaya na lamang ng pagbabawal na magpossess ng firearms, pagbabawal na magpaputok. Ayan. Usapang Legal! So again, no, hindi depensa. Attorney, I'm in good faith. Nagsaselebrate lang ako, nagsasaya lang ako, nagpapakaligaya lang ako. Paano hindi mo sinasadya, no? Nagpaputok ka nga. Tapos, hindi mo sinadya na merong masugatan. Pero may nasugatan dahil what goes up always goes down. So, yung pagpapaputok mo, bumaba, may natamaan, no? Baka ibang usapin na po yun. Usapang Legal! So, yung discharge ng firearms, ayun po ay medyo may kataasan ng parusa, no? Dahil kulong, rehas, no? Yun po ay hindi lang bagaman at may piyansa, syempre kapag ka nagpiyansa ka, kapag ka ikaw ay nahatulang guilty beyond reasonable doubt, yung panahon na nakapiyansa ka, hindi yung nakakount, no, na service of sentence. Sa panahon ng nakapiyansa ka, wala yun, walang bilang yun, no? Ang count, pagkatapos mong makulong, pagkatapos kung maaresto at maikulong, dun pa lang ang start ng service of sentence mo. So pagdurusahan mo pa rin. Usapang Legal! Okay. Paano po, attorney, kung bata ang natamaan? Regardless po, no? Wala pong, the law does not distinguish kung bata, matanda, may ngipin o wala, o babae, lalaki, o LGBTQ ang tinamaan. Basta may tinamaan, meron pong kaso. Usapang Legal!
So yung mga pulis, sino mang may baril, ingatan po ang baril ha. Huwag hahayaang maabot, makuha ang baril ninyo, o huwag hahayaan ang inyong anak na magkaroon ng access sa inyong baril, maabot, no? Tiyakin po na kung yan nakatago sa safe, hindi naman tayo lahat na may safe, nakatago sa aparador, wag ilalagay sa tokador at nakapadlock, lalong-lalo na kung ating mga chikiting, mga bata ay may kalikutan. So, importante na tayo ay responsable pa din po. Usapang Legal! Dakuan po natin yung kasong Robin Carino Padilla versus Court of Appeals and People of the Philippines. Bakit People of the Philippines? Kasi sa mga kriminal na kaso po, kapag halimbawa si XYZ ay kinasuhan ng say murder, homicide, or physical injuries nakarating sa korte, ang kaso na dyan ay People versus XYZ, People of the Philippines. Bakit? Bagaman at may nasugatan, may pribadong individual, siya po ay complaining witness lamang. Ang in the interest of justice, ang humahawak at ang nagkakaso na po, ang nagsusuplong na po sa inyo ay ang Republika ng Pilipinas, ang mga tao, People of the Philippines. Usapang Legal! So sa kaso po ni Robin Padilla, ito po ay nangyari nung 1990. Nakalimutan ko na kung anong 1992, na-involve po si Robin Padilla, Senator Robin Padilla. Noon ay Robin Padilla pa lang siya. Noong 1992 sa hit and run incident. Diyan po sa somewhere in Subic. Ngayon, sa Angeles City. Ngayon, noon, itong si Robin Padilla ay dahil na-involved siya sa hit and run, yung pobreng magtataho, yung kawawang magtataho ay magbabalot ay nabangga po niya. Sa halip na tulungan ang kanyang nabangga, tinakbuhan po niya, kaya hit and run. Tinakbuhan niya itong pobreng magbabalot, yung kawawang magbabalot. Kaya yung mga taga-barangay ay hinabol po siya. So, na-corner si Ginoong Robin Padilla at sabi sa kanya ay, tingnan nyo. Siyempre, nagkaroon ng maraming tao. Tingnan nyo, pinagtitripan nila ako. Yan, nahuli din siya ng mga pulis kasi nagpasaklolo yung taga-barangay doon sa mga pulis. So, sabi niya, tingnan nyo, pinagtitripan ako ng mga taong ito. Yan. Dahil nagwawagayway siya ng kanyang kamay, lumabas sa kanyang sukbit-sukbit, nakita yung sukbit-sukbit niyang baril. Dahil dito, na-trigger yung paglapit sa kanya ng mga pulis at magtingin pa. Kaya naman nakita po sa kanyang possession, sa loob ng kanyang sasakyan, kanyang Pajero, yung isang caliber 357 caliber revolver, Smith & Wesson, ay ang dami pala, 6 live ammunition, isang M16 Baby Armalite with 4 long and 1 short magazine with ammunitions. Meron din pong 380 Pietro Beretta with 8 ammunitions. Ayan. Usapang Legal! So na-convict po si Robin Padilla noong 1994 para sa illegal possession of firearms, initially sentenced to 17 to 21 years. Pero na-release po siya in 1998 after si President Ramos granted him conditional pardon. Dahil leaving him later nakatanggap siya ng absolute pardon from President Rodrigo Duterte. Usapang Legal! Anong pagkakaiba ng absolute at conditional pardon? Sa conditional pardon, hindi po nare-reinstate yung karapatan na mag-hold. Sa conditional pardon, nananatili po yung mga restrictions sa kanya, yung mga iba pang mga penalties. Hindi siya maaring tumakbo sa public office, hindi siya maaring mahalal, hindi siya maaring ma-appoint sa public office. Pero nung dahil po sa absolute pardon na ibinigay ni Pangulong Duterte, na-restore po ang kanyang mga karapatan, which is why we now have a Robin Padilla in the Senate. Binoto nyo Usapang Legal! Ayan, ibinoto nyo po Kaya may Robin Padilla
doon sa Senado, no? Na ewan. Anyway, so yun pong illegal po dahil po dito, dahil nabigatan daw masyado daw mabigat yung 17 years and 4 months and 1 day to 21 years, no? Yun po ang length or haba ng kanyang sentensya. Nagkaroon po ng Republic Act 8294, ito po yung tinatawag na Padilla Law, na nireduce ang penalties para dito sa mga ganitong batas, para sa ganitong krimen, no? Na nakabenepisyo po si Robin Padilla. Bakit nakabenepisyo? Samantalang itong batas na ito ay naisa batas lamang or naging batas lamang matapos na ma-convict si Robin Padilla. Bakit? Kasi ito po ay paborable, no? Kapag ka ang isang batas ay makakapaborable sa accused, maaari po itong magkaroon ng retroactive effect. Anong ibig sabihin ng retroactive effect? Sakop nito or masaklaw, makabenepisyo dito yung mga krimen na nangyari bago pa maging batas. Usapang Legal. Ayan. So, yun pong 2016 na pardon kay Robin Padilla na restore ang kanyang civil at political rights. Kaya ganoon. Yung restriction po sa civil na aspeto, yun po yung hindi maaaring magbenta ng ari-arian, nawawala ng karapatan na i-manage ang kanyang mga ari-arian, gayon din yung kasama na po dito yung parental rights. Ayan. May mga ganun pong mga aspeto kapag ka nakukonvict, lalo na ng mga ganitong mabibigat na mga kaso. Usapang Legal. So yun ang naging dahilan. Meaning to say, no, kung kayo po ay may barel, no, kahit pa ito ay hindi totoong barel, pero functionally maituturing na firearm dahil nakamamatay, makakagaya na lamang ng mga sumpak, yan po ay pasok doon sa mga kailangan ng lisensya. I just don't know kung makakapag-lisensya kayo dahil nga po wala namang ganong probisyon sa batas para dun sa mga sumpak. Usapang Legal. Kasi syempre, pinangangalagaan din po yung kalidad, no? Kalidad ng baril, no? Kung sakasakali man na mabibigyan ng lisensya. Usapang Legal. Take note po kapag ka illegal possession of firearm, no? Tapos ikaw ay nag-discharge, no, mas mabigat ang iyong maaaring kaharapin. Mangyayari po dito, baka hindi po ma-complex. Ano ba yung complex crime? Yung complex crime, merong isang mababang kaso, merong isang mataas na kaso na na-commit, no, maaring isang act lamang, no, kagaya na lamang nung nagpaputok ng baril, may namatay, pero meron din siyang wala naman siyang lisensya, no? Magkakaiba kaso po 'yun, homicide, discharge of firearm, iba pang usapin yung illegal possession and walang no license to o kaya walang license to carry. Mga kaibang usapin po ito. Usapang Legal. Kapag po complex crime, lahat po ay nagsasama-sama sa isang bultong krimen. Tapos ang penalty, yung kung ano yung pinakamataas na krimen na nakomit at ano yung kanyang maximum na penalty na yun po ang maaring ihatol bilang parusa doon sa taong na-involve. Usapang Legal. Or doon sa akusado or sa na-convict na. Joseph Abalos, magandang gabi. Cherry Terayo, namiss kita Miss Cherry dyan sa Lopez, Quezon. Magandang gabi din sa iyo. Magdalena Martin, nanonood sa atin sa Tondo. Magandang gabi din po sa inyo, Teresita, at yan sa ganun pala ang nangyari, hit and run pala ginawa niya. Ang dami palang baril na nahuli sa kanya. Si President Duterte pala ang may kagagawan kaya napunta sa Senado. Actually, yun lang po ang nag-restore ng karapatan, no? Ng kanyang mga civil and political rights. Hindi naman po siya mapupunta sa Senado kung hindi ibinoto ng iba nating mga kababayan. Sabi ni Janisha de Rueda, attorney, ang ganda po ng topic ni Happy New Year po. Nakikinig po ako dito sa Birmingham, UK. Ingat po tayong lahat. Thank you very much. Happy New Year po sa inyo. Usapang Legal. Shout out po sa Birmingham, UK. And syempre pa, maganda
magandang gabi po sa inyo. Kay Itay Nalding Letrodo. Magandang gabi at Happy New Year sa mahal na ama ni Ginoong Melvin Letrodo. Ayan, thank you very much. Usapang Legal. Gusto ko rin i-shout out ang mga taga-assessor's office ng City of Paranaque. Bakit kanyo? Sa wakas. Sa wakas, umandar na, no? Gumana yung kanilang online portal para sa payment ng real property tax. Mabanggit ko lang, isisingit ko na po para ma-remind ko kayo. Kasi sa amin, sa Paranaque, hanggang December 31, may 16% discount. Hindi ako umabot dun sa December 15 dahil masyado akong na-busy. May mga pagkakataon na nagtatry akong magbayad. Hindi nakakapasok doon sa kanilang portal. Ngayon, nakaabot pa ako sa 16%. By the way, reminder po sa inyo, lahat ng may mga real properties or kaya naman ay bahay, kasi maaring wala kayong lupa pero meron kayong bahay, at meron kayong na-declare niya ito for tax purposes, maganda po na bayaran ninyo ng mas maaga para hindi po kayo magpe-penalty at maganda dyan, may discount pa. Medyo malaki-laki din po ang na-discount ko, lagpas ng 1,000 piso din. Sayang din yun, di ba? Pambili ng ilang araw ko na nakape yun. Usapang Legal. 1 linggong kape ko na yun. Hindi naman na ano lang naman ako Magkano ba yung Kuya Alex Madrona, magkano ba yung isang pack ng 350 grams na kape? Yun lang naman ako. Matipid po ako sa kape. Wala po akong no sugar, no cream po ako yung matapang, yung kaya akong ipaglaban sa antok. Ayan. So, malaki-laki din po ang natitipid kapag ka magbabayad ng mas maaga. At maisingit ko na lang din, saksak sinagol, dahil marami pa po sa ating mga kababayan may nag-message sa akin, nagtatanong ano daw ang pwede niyang gawin kasi hindi pa raw na ibibigay ang kanyang 13th month pay. Sabi ko sa kanya, ipadala sa akin, pero wag niyong gagawin. Sa kanya lang. Yung pangalan ng employer at kumpanya at i-report ko kay Secretary Benny Laguesma dahil mabait naman sa atin si Secretary Benny. Kung kayo po ay hindi pa nabibigyan ng 13th month pay, maari po kayong magsumbong sa DOLE hotline. Come January, pagdating po ng Enero, required ang mga employer na mag-report. Pero wag na po ninyong antayin na mag-report ang inyong employer. This early, maari na po kayong mag-report sa DOLE Regional Office para sabihin na hindi nagbigay ng 13th month pay ang employer ninyo. Dahil ang mga employers po ay may mandato na magbayad ng 13th month pay. 13th month pay lang hindi bonus. 13th month pay on or before December 24 ng kada taon. Usapang Legal. Maliban pa dyan, maari po kayong sumulat sa inyong mayor, city or municipal mayor para ipagbigay alam na si XYZ Corporation ay hindi po nagbigay ng 13th month pay, labag sa batas. Bakit? Bagaman at walang jurisdiction sa labor cases ang inyong mayor, ang ating mayor, sila po ang City Hall or Municipal Hall, sila po ang nagbibigay ng business permit. Kapag ka po may violation sa batas ang employer, maari pong i-hold, i-suspend, or hindi bigyan ng business permit ang employer. That will pressure your employer to release their 13th month pay. Usapang Legal. Okidoki. Magko-commercial po muna tayo. Tama na, may commercial pa. Isa pa. Okay. Isa pa pong commercial, tapos magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Maurice Valera, magandang gabi. Jerry Sumagaysay, gayon din sa iyo Florence Regalo, at yes, mga taga-Pila, Laguna. Magandang gabi po sa inyo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start.
while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Oh, so good. Komeo sa tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dami. Komeo sa tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes. Po DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Paalala po ulit sa inyo ha. Kailangan pong 300 meters away, no, mula sa pinakamalapit na bahay, kay likod harap or gilid man yan, 300 meters away from the nearest residential area, yun pong pagpapaputok ng paputok, hindi po baril. Kasi kahit po nasa looban kayo ng bahay, hindi po pinapayagan ang pagpapaputok ng baril to celebrate the New Year. Usapang Legal. So kung kayo po ay magpapaputok ng paputok, no, sa harap ng kapitbahay nyo dahil naiinis kayo dahil doon ipinapark sa harap ninyo yung kanyang jeep o kanyang tricycle o kanyang motor, no, o kaya doon dumudumi ang kanyang aso. O, maraming ganyan no? Lagi tayong naiinis sa kapitbahay o kaya doon itinataboy yung kanilang mga basura kapag ka nagwawalis, no? Delikado tayo. Bakit? Kapag ka doon kayo nagpaputok sa harap ng kapitbahay nyo or within the neighborhood, no? 6 months hanggang 1 year po, no? Ang maaari maging parusang kulong at 20 hanggang 30,000 pesos na multa sa ilalim po ng batas, no? Kaya mag-isip-isip, manood na lang tayo, punta na lang tayo sa bintana, no? Manood na lang tayo ng fireworks display. O kaya music na lang, nood tayo movie, palakasan na lang audio. O kaya, ano ba ang maaring pag-ingay? Torotot, yun yung pinakamaganda. Miss Charo Abraham, Happy New Year sa'yo. Gemma Pretista Romano, magandang gabi. Pagbati daw ng kapayapaan at pag-ibig sa Diyos. Nakikinig po ako lagi sa program, ma'am. Nakabayad na po ako. 10% discounted po. Nagkataon na may data po ako. Samahan nawa kayo palagi ng Panginoon. Maraming salamat po, Ma'am Gemma Pretista Romano, and God bless you po sa inyo. God bless you po, okay? At ang konti
ma'am, bakit 10% lang? Sana yung LGU hanggang December 31, gawin ninyong 20% pa din. Pag January, saka nyo i-adjust ng 15 or 10, no? At saka kapag gaganyan, sana yung inyong online payment ay sana ay areglado din, maayos. At saka maglagay din kayo ng mga satellite offices, para yung inyong yung ating mga kababayan na gustong magbayad ng amilyar ay hindi napupunta pa doon sa City Hall or sa munisipyo, no? Kagaya dito sa amin sa Parañaque, meron dito sa isang mall dito sa malapit dito sa amin. Kaya lang napakalayo lakad. Kaya yung online sana malaking tulong po sana. Usapang Legal! Ikaw, Miss Gina Socrates, nakapagbayad ka na ba ng amilyar? Mami Bing and Daddy, ano bang pangalan ng daddy mo? Mami Bing and Daddy Boyet. Socrates, nakapagbayad na po ba ng amilyar? Alam ko meron kayong mga meron kayong mga asyenda dyan, di po ba? Ayan, magandang gabi po sa inyo at ano bang ulam natin ngayon? Masarap ngayon ay bulanglang o kaya dinengdeng at saka daing. Ayan. Yung tawag sa amin daing nga. Bislad ang tawag sa amin, yung hinati. Sa Bisaya pa bulad pinikas. Usapang Legal! Ang dami kong segue, I want to relax today. Wilfredo Alga, magandang gabi. Happy New Year sa Barangay 99, Tacloban City. Dyan sa area nyo, merong nasugatan na, sa pagpapaputok ng baril. Florence Regalo, magandang gabi. At syempre pa, magandang gabi din sa inyo. Nag-message siya sa akin, Ginoong Johnny Conanan, it was nice meeting you, si Sir Johnny pagkatapos ng hearing na-meet ko dyan sa labas dyan sa Manila City Hall. Magandang gabi po and Happy New Year sa iyo, Sir Johnny Conanan. Maraming salamat po sa pagpapakilala. Kapag po nakita niyo ako in person at pwede po ninyo akong i-approach, hindi po ako nangangagat. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Charo Abraham Kentel Zamco. Magandang gabi. Magandang gabi, Juanita Rocabo, McLaren Bentley. Magandang gabi sa inyo. Gayun din sa iyo, Baby Claire Sugalan, Ferdy Viray, Eduardo Narvaez, Tato Open, Oscar Peke. Magandang gabi, Rowena Guevara, Capricorn Unor, Tata Al. Magandang gabi, Jenaline Caspilan. Gayun din sa iyo, Joseph Gualmatico, J. De Los Santos, Terence Nerida, Bin Masa, Danlin Zolweta, Guillermo Sumulong, Magdalena Martin, Ailey Aguilar. Magandang gabi. At sa iyo, Julius Tolimaw at maraming iba pa. Gayun din sa iyo, Juno Lucina, magandang gabi. Mami Eva Marita Gudinya, magandang gabi, maayong gabi, malipayong bagong tuig kaninyong tanan. Usapang Legal! Ano pa? May question po ba kayo? Pagbate? Send me. Meron pa tayong 2 minutes, si Ma'am Teresita sa amin, 10% discount lang, November ko pabayad yung 2026. So, yung galing nyo, Ma'am Teresita. Saan po ba kayo, Ma'am Teresita? Pero dyan sa Manila, by the way, in relation to this, dito po sa usapin ng real property tax o amilyar. Taon-taon po ito binabayaran ha. Yung iba ina-amortize. Para po doon sa merong mga payable pa. Ibig sabihin, meron po kayong mga nakaligtaan na hindi nabayaran or maaring na-short sa pera or nakalimutan lang talaga, no? Maari po ninyong ihabol ang pagbayad ng walang penalty, walang interest, no? Bakit? Paano? Meron po tayong batas, yung 12001, yung Republic Act 12001. Ito po yung RP-VAR, Real Property Valuation and Assessment Act, no? Na ang sinasabi ay bagaman at tungkol sa pag-re-evaluate ng zonal valuation or ng value ng ating mga
propriedad ng ating mga real properties. Doon sa Section 30 po ay merong naligaw na probisyon na nagsasabi na magkakaroon ng amnestia sa amilyar, sa mga unpaid amilyar, at ito po ay maaring bayaran, maaring i-avail ang amnestia na ito habang 72% po ang pag lumagpas ng umabot ng 3 taon, 72% po ang interest, ha. Kaya malaki po madi-discount ninyo kapag in-avail po ninyo ito. So take advantage of that kasi hanggang July 5, no? 2026 na lang po itong amnestia na ibinibigay sa atin ng RP VARA. So again, if you want to check Section 30 of Republic Act 12001 or the RP VARA. Yun pong usapin ng estate tax, no, para po sa mga namatayan at hindi pa nagsisettle ng estate, nasa malapit na pong isa lang sa BICAM, no. Yun pong proposal may isa pong kongresista na nag-propose na magkaroon po ulit ng extension sa estate tax amnesty. So yun po ang mga paka-aabangan natin. Marjorie Dagsaan, good PM po Madam, sa Kabugaw, Ilocos Sur. Happy New Year daw. Daming nagpapaputok, hindi po bawal dito. Ay, bawal po sa lahat ng lugar. Bawal po sa lahat ng lugar. Ayun, okay, wag po kayong magpapaputok. Yun na lang pong turotot. Anyway, maraming salamat po sa inyo and Happy New Year. Magsama-sama po ulit tayo sa January, hindi po sa Hilaria Panagunuran, Happy New Year din po sa inyo, nakaabot pa siya. Magsama-sama po ulit tayo sa January 6 na? January 6! Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa buong taon, sa amin ni Attorney Cam sa buong taon, and of course sa DZRH sa buong taon, and for making us number 1. Meron pa rin po tayong hukumang pangtahanan on Saturday at number 1 din po ang hukumang pangtahanan. Thank you very much. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Nakasama ko po sa kabilang side, mga taga DZRH TV at taga DZRH IT at DZRH Tech, ang aking paboritong si Jeric Barreto. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Bumabati po sa inyo ng Happy New Year. Sana po ay pagpalain tayo sa taong 2026. Let's claim it. At syempre, habang pinagdarasal natin at kiniklaim natin, ay pagsumikapan din po natin na maging maayos, makatarungan, no, ang buhay natin at mas maging mapayapa at maging mapagpala, no. Habang pinagpapala tayo ng Diyos, ay maging pagpapala din tayo sa iba. Magandang gabi po sa inyo and Happy New Year po sa inyong lahat. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman